tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Muling tumindi ang krisis sa gitnang silangan matapos magpalitan ng mararahas at direktang pag-atake ang Estados Unidos at Iran. Sa pinakahuling yugto ng labanan, sinabi ng militar ng Estados Unidos na natapos nito ang ika-11 magkakasunod na gabi ng pag-atake laban sa mga pasilidad ng Iran. Kasabay nito, inihayag ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran na 2 barkong tangke ng langisang umano'y sumabog at nasunog sa kipot ng Hormuz. Ang magkakasabay na pangyayari ay lalo pang nagpapataas sa panganib para sa mga sibilyan, barkong pangkalakal at mga bansang umaasa sa rutang pandagat na ito. Ayon sa IRGC, nagtangkang dumaan ang 2 barkong tangke sa rutang timog ng kipot ng Hormuz nang maganap ang malalakas na pagsabog. Sinabi nitong sumiklab ang sunog sa mga barko at nagpadala ang Iran ng mga pangkat ng pagsagip upang tulungan ang mga tripulante. Gayunman, hindi pa malayang nakukumpirma ang pagkakakilanlan ng 2 barko, ang sanhi ng mga pagsabog at ang buong kalagayan ng mga marinong sakay nito. Wala ring malinaw na impormasyon kung ang insidente ay bunga ng direktang pag-atake, mina, misil, drone o iba pang sanhi. Mahalagang ihiwalay ang pangyayaring ito sa isa pang ulat tungkol sa isang barkong tinamaan umano ng hindi pa nakikilalang bagay sa kipot ng Hormuz. Sa hiwalay na insidenteng iyon, iniulat na kinailangang dumikas ang mga tripulante gamit ang mga sasakyang pansagip. Dahil hindi pa malinaw kung magkakaugnay ang mga insidente, hindi dapat ipalagay na ang lahat ng ulat tungkol sa mga nasusunog na barko at paglikas ng mga marino ay tumutukoy sa iisang pangyayari. Patuloy pang sinusuri ang mga impormasyon mula sa militar, mga kumpanya sa paglalayag at mga ahensyang sumusubaybay sa trapiko sa dagat. Sa panig naman ng Estados Unidos, sinabi ng US Central Command o CENTCOM na natapos nito ang ika-11 sunod-sunod na gabi ng pag-atake laban sa Iran. Layunin umano ng mga operasyon na pahinain ang kakayahan ng Tehran na umatake sa mga puwersang Amerikano, mga kaalyado nito at mga barkong pangkalakal sa rehiyon. Ayon sa CENTCOM, kabilang sa mga pinuntirya ang mga sentro ng pamunuan ng militar, mga kakayahang pandagat, mga lugar na paglulunsaran ng misil at drone, at mga sistema ng depensang panghimpapawid. Hindi nito inilabas sa bawat pagkakataon ang buong talaan ng mga tiyak na lokasyong tinamaan. Hiwalay namang iniulat ng mga medyang pag-aari ng Estado ng Iran ang mga pagsabog sa Qeshm Island, Bandar Abbas, Bandar Lenge at iba pang lugar sa timog ng bansa. Hindi dapat ipalagay na opisyal na kinumpirma ng CENTCOM ang bawat lokasyong binanggit ng panig ng Iran. Ang Qeshm Island ay matatagpuan sa loob ng kipot ng Hormuz at may malaking kahalagahan sa seguridad pandagat ng Iran. Ang Bandar Abbas naman ay isa sa pinakamahalagang daungan at sentro ng operasyon ng hukbong dagat ng bansa. Iniulat din ng medyang Iranian ang malalakas na pagsabog sa lungsod ng Shiraz. Ayon sa kanilang ulat, 2 lokasyon sa silangan at kanlurang bahagi ng lungsod ang pinuntirya umano ng tinawag nilang kaaway. Narinig ang mga pagsabog sa ilang bahagi ng lungsod, ngunit hindi agad inilabas ang malinaw na impormasyon tungkol sa pinsala at mga posibleng nasawi. Hindi rin malayang nakumpirma kung anong uri ng pasilidad ang tinamaan. Samantala, itinanggi ng isang opisyal ng lalawigan ng Isfahan ang mga ulat na inatake ang kanilang lugar. Sa Bushehr naman, sinabi ng lokal na pamahalaan na ang malalakas na tunog na narinig ng mga residente ay nagmula sa mga sistema ng depensang panghimpapawid ng Iran na tumugon sa mga banta mula sa himpapawid. Ang mga salaysay na ito ay nagmula sa mga opisyal at media ng Iran. Dahil mahigpit ang kontrol sa impormasyon habang nagpapatuloy ang labanan, mahirap agad na mapatunayan ang buong lawak ng pinsala sa bawat lugar. Hindi nagtagal, naglunsad naman ng mga ganting atake ang Iran laban sa mga pasilidad na iniuugnay nito sa militar ng Estados Unidos sa Persian Gulf. Sinabi ng IRGC na pinuntirya nito ang mga base at kagamitang militar sa Bahrain at Kuwait. Sa Bahrain, inangkin ng IRGC na tinamaan umano ang isang sistema ng depensang panghimpapawid at himpilan ng radar sa bahagi ng Muharraq. Sinabi rin nitong pinuntirya ang isang Patriot missile system sa Al-Rifa. Gayunman, wala pang malayang kumpirmasyon na ganap na nawasak o hindi na gumagana ang mga sistemang ito. Hindi rin agad naglabas ang Estados Unidos at Bahrain ng detalyadong ulat tungkol sa lawak ng pinsala. Dahil dito, hindi dapat ilarawan ng mga sistemang Amerikano bilang tiyak na nawasak o pinadapa. Mas angkop na sabing inangkin ng Iran na napinsala ang mga ito habang hinihintay ang karagdagang kumpirmasyon mula sa iba pang mapagkukunan.
Inangkin din ng Aerospace Force ng IRGC na gumamit ito ng mga misilang panglayag laban sa infrastruktura ng datos ng Amazon sa Bahrain. Ayon sa Iran, ginagamit umano ang pasilidad para sa mga operasyong may kaugnayan sa militar ng Estados Unidos. Hindi agad kinumpirma ng Amazon pamahalaan ng Bahrain o militar ng Estados Unidos ang pahayag. Wala ring malinaw na ebidensiyang inilabas upang patunayang ginamit ang naturang infrastruktura para sa koordinasyong militar. Ipinakikita ng paratang na lumalawak ang uri ng mga pasilidad na maaring ituring na target sa gitna ng labanan. Gayunman, kailangan pa ring paghiwalayin ang mga pasilidad na sibilyan sa mga tunay na bahagi ng sistemang militar upang maiwasan ang maling impormasyon at panganib sa mga karaniwang mamamayan. Sa Kuwait, sinabi ng IRGC na pinuntirya rin nito ang ilang pasilidad na ginagamit ng militar ng Estados Unidos. Kabilang umano sa mga target ang mga radar na pangmalayuan, sentro ng telekomunikasyon, sistema ng pagtanggap ng signal mula sa satellite at mga radar para sa depensa laban sa misil. Kinumpirma ng Kuwait na tumugon ito sa mga banta ng misil at drone. Gayunman, hindi nito automatikong kinukumpirma ang lahat ng target at pinsalang inilista ng Iran. Inangkin din ng IRGC na inatake nito ang isang imbaka ng mga MQ-9 Reaper sa Ali al-Salam Air Base. Ayon sa pahayag nito, ilang sasakyang panghimpapawid na walang piloto ng Estados Unidos ang umano'y nawasak o napinsala. Wala pang malayang kumpirmasyon tungkol sa bilang at kalagayan ng mga MQ-9 sa naturang base. Hindi rin agad naglabas ang Estados Unidos ng pampublikong talaan ng pinsala sa mga sasakyang panghimpapawid nito. Ang MQ-9 Reaper ay ginagamit para sa pagmamanman, pangangalap ng impormasyon at mga tiyakang pag-atake. Dahil mahalaga ang mga sasakyang ito sa operasyon ng Estados Unidos, anumang makumpirmang pinsala ay maaaring makaapekto sa kakayahan nitong magmasid at umatake sa rehiyon. Mula sa Washington, sinabi ng White House na magpapatuloy ang mga operasyong militar hanggat hindi nagpapasya ang Pangulo na itigil ang mga ito. Iginiit ng pamahalaang Amerikano na layunin nitong protektahan ang mga tauhan nito at pahinain ang kakayahan ng Iran na magsagawa ng mga bagong pag-atake. Hindi dapat ilarawan ng layuning ito bilang simpleng pagtatangkang mapanatili ang kapangyarihan ng Estados Unidos sa rehiyon. Ang opisyal na paliwanag ng Washington ay nakatuon sa proteksisyon ng mga tauhan, kaalyado at paglalayag ng mga barkong pangkalakal. Gayunman, malinaw na ang patuloy na pag-atake ay may mas malawak na epekto sa balanse ng puwersa sa gitnang silangan. Maari rin itong palalimin ang galit laban sa Estados Unidos at palawakin ang bilang ng mga grupong maaaring makialam sa labanan. Sa kabila ng mga pag-atake, patuloy ang mga pagsisikap ng ilang bansang tagapamagitan upang maibalik ang tigil putukan. May mga ulat tungkol sa isang panukalang pansamantalang paghinto ng labanan na ipinadala sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. Gayunman, wala pang kasunduang tinanggap ng Estados Unidos at Iran. Hindi rin ito nangangahulugang direktang nag-uusap ang dalawang bansa ng walang tagapamagitan, kabilang sa mga bansang tumutulong sa diplomasya ang Pakistan at ilang estado sa rehiyon. Sinisikap nilang makahanap ng paraan upang matigil ang palitan ng pag-atake bago ito lumawak tungo sa isang mas malaking digmaang rehiyonal. Habang nagpapatuloy ang mga pagsisikap na ito, nagbabala ang Iran tungkol sa paglalayag sa rutang timog ng Kipot ng Hormuz. Sinabi nitong hindi ligtas ang naturang ruta dahil sa patuloy na operasyong militar ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Hinimok ng Iran ang mga barkong pangkalakal na sumunod sa mga rutang inaprobahan nito at umiwas sa mga lugar na itinuturing nitong mapanganib. Gayunman, maaari ring gamitin ang ganitong babala upang palakasin ang kontrol ng Tehran sa paggalaw ng mga barko sa Kipot. Hiwalay dito ang mga babalang inilabas ng kilusang Houthi sa Dagat na Pula. Nagbabala ang Houthi sa mga kumpanya sa paglalayag tungkol sa paggamit ng ilang daungan ng Saudi Arabia. Hindi dapat paghaluin ang babala ng Iran sa Kipot ng Hormuz at ang mga hakbang ng Houthi sa Dagat na Pula. Nanatiling hindi malinaw ang kalagayan ng mga tripulante ng dalawang barkong tangke na sinabi ng IRGC na nasunog. Ayon sa panig ng Iran, kumilos ang mga pangkat ng pagsagip upang tulungan ang mga marino. Gayunman, kailangan pa ng kumpirmasyon mula sa mga may-ari ng barko, kumpanya ng paglalayag o mga pandaigdigang ahensiyang pandagat. Hindi rin malinaw kung lahat ng tripulante ay ligtas na nailikas. Ipinakikita ng mga insidente ang matinding panganib na kinakaharap ng mga sibilyang marino. Kahit hindi bahagi ng militar ang kanilang mga barko, maari silang maipit sa palitan ng pag-atake, maling pagtukoy ng target o pagsabog ng mga hindi pa natutukoy na armas.
Nagbanta rin ang ilang opisyal ng Iran na maaari nilang ganap na isara ang kipot ng Hormuz kung magpapatuloy ang pag-atake ng Estados Unidos. Sinabi nilang maaaring pigilan ang paglabas ng langis, gas at iba pang kalakal mula sa rehiyon. Ang pahayag na ito ay isang banta at hindi pa isang ganap na ipinatutupad na desisyon. Gayunman, lubhang nabawasan na ang karaniwang trapiko ng mga barko sa kipot dahil sa panganib ng pag-atake. May mga araw na iilan lamang ang naitalang barkong pangkalakal na dumaan sa lugar. Maraming barkong tangke ng langis at likas na gas ang nanatili sa labas ng rutang pandagat habang hinihintay ang pagbuti ng seguridad. Dahil dito, hindi sapat na sabihing ganap na bukas o ganap na sarado ang kipot ng Hormuz. Mas tumpak na sabihing nananatiling maaaring daanan ang kipot, ngunit malubhang nabawasan ang trapiko dahil sa panganib at mga babala. Para sa Bahrain at Kuwait, ang pag-atake sa mga pasilidad ng Estados Unidos ay naglalagay sa kanilang sariling teritoryo at mamamayan sa panganib. May mahahalagang base militar ng Amerika sa dalawang bansa, kaya maaari silang maging lugar ng ganteng atake ng Iran. Gayunman, hindi sila ang pangunahing magkalabang panig sa krisis. Maaari ring tumaas ang tensyon sa pagitan ng Iran at mga karatig bansa kung gagamitin ang kanilang teritoryo para sa mga pag-atake ng Estados Unidos. Sa kabilang banda, umaasa ang Bahrain, Kuwait at iba pang bansa sa proteksyon ng Amerika laban sa mga banta mula sa rehiyon. Ang kipot ng Hormuz ay isa sa pinakamahalagang rutang pandagat para sa pandaigdigang enerhiya. Karaniwang dumaraan dito ang humigit kumulang 20% ng pandaigdigang daloy ng langis. Dumaraan din dito ang malaking bahagi ng iniluluwas na likas na gas mula sa rehiyon. Dahil dito, kahit pansamantalang pagkaantala lamang ay maaring makaapekto sa presyo ng enerhiya, gasto sa transportasyon at presyo ng mga bilihin sa maraming bansa. Kasunod ng mga balita tungkol sa mga nasusunog na barko at mga bagong pag-atake, muling tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Tumaas din ang pangamba tungkol sa halaga ng siguro at proteksisyon para sa mga barkong naglalayag sa paligid ng kipot ng Hormuz. Kapag tumaas ang halaga ng siguro at paglalayag, maaaring idagdag ng mga kumpanya ang gastos na ito sa presyo ng langis at iba pang kalakal. Maaari itong magdulot ng mas mahal na gasolina, kuryente, transportasyon at pagkain sa mga bansang malayo sa mismong lugar ng labanan. Hindi lamang mga bansang nagluluwas ng langis ang maaapektuhan. Malaki rin ang panganib para sa mga bansang umaasa sa inaangkat na enerhiya at walang sapat na reserbang supply. Ang lawak at dalas ng mga pag-atake ay nagpapataas sa panganib ng mas malawak na digmaan sa rehiyon. Sa bawat bagong ganting atake, lumiliit ang puwang para sa maling kalkulasyon, aksidenteng pag-atake o bigla ang paglala ng sagupaan. Gayunman, hindi pa nangangahulugang hindi na maiiwasan ang isang ganap na digmaan. Patuloy ang diplomasya at may malinaw na interes ang maraming bansa na mapanatiling bukas ang kipot ng Hormuz at mapigilan ang pagbagsak ng pandaigdigang kalakalan. Ang magiging direksyon ng krisis ay nakasalalay sa mga pasya ng Washington at Tehran, pati na rin sa kakayahan ng mga tagapamagitan na makabuo ng katanggap-tanggap na tigil putukan. Mahalaga rin kung mapipigilan ng dalawang panig ang pag-atake sa mga sibilyang barko at infrastrukturang walang direktang kaugnayan sa operasyon ng militar. Mananatiling nakatuon ang pansin sa kalagayan ng kipot ng Hormuz sa lawak ng pinsala sa Iran, Bahrain at Kuwait at sa magiging tugon ng Estados Unidos at Iran. Habang wala pang kasunduang tigil putukan, patuloy na nakataya ang kaligtasan ng mga marino, mga mamamayan sa rehiyon at ang katatagan ng pandaigdigang merkado ng enerhiya. Isa na namang sundalong Amerikano ang nasawi sa hilagang Iraq habang patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaswalti sa labanan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Kinumpirma ng US Central Command o CENTCOM na nangyari ang pinakahuling insidente habang nililinis ng mga tauhan nito ang munisyong naiwan mula sa isang bumagsak na drone ng Iran. Kinilala ang nasawing sundalo bilang si Sergeant Michael Emmanuel Swinton, 30 taong gulang at mula sa North Carolina. Ayon sa CENTCOM, nasawi siya habang isinasagawa ang kontroladong pagpapasabog sa hindi sumabog na munisyong nakuha mula sa isang drone ng Iran na dinisenyong sumabog sa target. Hindi malinaw kung nagkaroon ng pagkakamali sa proseso ng pagpapasabog o kung biglang sumabog ang munisyon bago matapos ang operasyon. Patuloy pang sinusuri ng militar ng Estados Unidos ang buong pangyayari. Ipinakikita ng insidente na hindi natatapos ang panganib kapag napabagsak na ang isang drone o missile. Ang mga natitirang pampasabog ay maaari pa ring sumabog at magdulot ng kamatayan sa mga sundalong na atasang linisin ang lugar.
Sa pinakahuling bilang, 18 tauhan ng militar ng Estados Unidos ang nasawi mula nang magsimula ang digmaan noong Pebrero 28, 2026. Mahigit 400 din ang nasugatan bagaman nagkakaiba ang bilang depende sa oras at pinagmulan ng ulat. Ang isang sundalong na unang iniulat na nawawala matapos ang pag-atake sa Jordan ay kinilala kalaunan bilang si Sergeant Angel S. Rampersad, 28 taong gulang. Sinabi ng militar na pinaniniwala ang nasawi siya sa parehong pag-atake kaya wala ng Amerikanong sundalong nakatala bilang nawawala sa naturang insidente. Nagsimula ang kasalukuyang digmaan noong Pebrero 28 nang maglunsad ang Estados Unidos at Israel ng malawakang pag-atake laban sa Iran. Agad namang gumanti ang Tehran sa pamamagitan ng mga misil at drone laban sa mga pasilidad at puwersang Amerikano sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan. Mabilis na lumawak ang labanan mula Iran patungo sa Iraq, Kuwait, Bahrain, Jordan, Saudi Arabia at iba pang lugar na kinalalagyan ng mga pasilidad militar ng Estados Unidos. Dahil dito, naging mas mahirap tukuyin kung saan maaaring maganap ang susunod na ganting atake. Matapos ang ilang linggo ng matinding sagupaan, nagsimula ang isang marupok na tigil putukan noong Abril. Nilagdaan naman noong Hunyo ang isang kasulatang pagkakaunawaan na nagtakda ng 60 araw para sa mas malawak na negosasyon. Hindi naging ganap ang katahimikan sa panahong iyon. Nagpatuloy ang mga babala, maliliit na insidente at paghahanda ng magkabilang panig para sa posibilidad na muling sumiklab ang malawakang labanan. Pagsapit ng Hulyo 7, muling lumala ang palitan ng pag-atake. Mula noon nagsagawa ang Estados Unidos ng magkakasunod na pambobomba laban sa mga pasilidad ng militar ng Iran. Sa pinakahuling yugto, sinabi ng CENTCOM na natapos nito ang ika-11 sunod-sunod na gabi ng mga pag-atake. Ayon sa Washington, layunin ng mga operasyon na pahinain ang kakayahan ng Iran na umatake sa mga puwersang Amerikano at mga barkong pangkalakal. Hindi dapat ilarawan ng mga pag-atake bilang simpleng pagtatangkang pilitin ng Iran na sumuko. Ang opisyal na paliwanag ng Estados Unidos ay nakatuon sa proteksiyon ng mga tauhan nito, mga kaalyado at mahahalagang rutang pandagat. Gayunman, malinaw na ginagamit din ng Washington ang mga operasyon upang bawasan ang kakayahang militar ng Iran. Kabilang sa mga target ang mga sentro ng pamunuan, mga pasilidad ng misil at drone, sistema ng depensang panghimpapawid at mga kakayahang pandagat. Gumanti naman ang Iran sa pamamagitan ng mga ballistic missile at drone laban sa mga lugar na kinalalagyan ng mga puwersang Amerikano. Isa sa pinakamabigat na pag-atake ang nangyari sa Jordan. 3 tauhan ng militar ng Estados Unidos ang pinaniniwalaang nasawi sa naturang pag-atake. Ang unang dalawang kinilala ay sina First Lieutenant Tyler James Feehan, 25 taong gulang, at PVT Isabela Gonzales, 19 na taong gulang. Ang ikatlo ay si Sergeant Angel S. Rampersad. Una siyang iniulat na nawawala habang hinahanap at sinusuri ng militar ang mga labi at kagamitan sa lugar ng pag-atake. Kalaunan ay sinabi ng militar na may sapat ng dahilan upang paniwala ang nasawi rin siya. Dahil dito itinigil ang paglalarawan sa kanya bilang nawawala at isinama siya sa opisyal na bilang ng mga nasawi. Hindi pa inilabas sa publiko ang buong lawak ng pinsala sa pasilidad sa Jordan. Wala ring sapat na kumpirmasyon ng mga eroplanong pangtransportasyon ng Estados Unidos sa Aqaba Airport ang direktang tinamaan. Dahil dito mas ligtas na sabihing pinuntirya ng Iran ang isang lugar na kinalalagyan ng mga puwersang Amerikano sa Jordan. Hindi dapat idagdag ang mga detalye tungkol sa mga nasirang eroplano kung walang malinaw na opisyal na kumpirmasyon. Bago ang pinakahuling pag-atake sa Jordan, ilang Amerikano na rin ang nasawi sa iba't ibang insidente sa rehiyon. Kabilang dito ang pagbagsak ng isang KC-135 na eroplanong panggatong sa himpapawid sa Iraq noong Marso 12. 6 na tauhan ng US Air Force ang nasawi sa pagbagsak ng eroplano. Sila ay sina John Cleaner, Ariana Savino, Ashley Pruitt, Seth Koval, Curtis Angs at Tyler Simmons. Sinabi ng militar ng Estados Unidos na walang palatandaang ang pagbagsak ay bunga ng pag-atake ng kalaban o pagkakamali ng sariling puwersa. Patuloy pa ring sinuri ang eksaktong dahilan ng insidente at ang pagkakasangkot ng isa pang eroplano. Ang KC-135 ay ginagamit upang magbigay ng gasolina sa mga eroplanong militar habang nasa himpapawid. Mahalaga ang ganitong sasakyang panghimpapawid sa mga operasyong nangangailangan ng malalayong paglipad at matagal na pananatili sa ere. Noong Marso 6, 6 pang tauhan ng Estados Unidos ang nasawi sa pag-atake ng drone sa Port Shuaibah sa Kuwait. Tinamaan ang isang pansamantalang sentro ng operasyon na ginagamit ng mga puwersang Amerikano. Ang mga nasawi ay sina Cody Cork, Noah Tietjens, Nicole Amor, Declan Cody, Jeffrey O'Brien at Robert Marzan.
Si Marzan ay miyembro ng Hukbong Reserba ng Estados Unidos. Ipinakita ng pag-atake ang panganib sa mga pasilidad na matatagpuan sa loob o malapit sa mga sibilyang daungan. Maaring mas mahirap protektahan ng ganitong mga lugar kaysa sa mga permanenteng base na may mas malawak na sistema ng depensang panghimpapawid. Isa pang sundalo, si Sergeant Benjamin N. Pennington, 26 na taong gulang ang namatay noong Marso 8. Namatay siya dahil sa mga sugat na natamo sa pag-atake sa Prince Sultan Air Base sa Saudi Arabia noong Marso 1. Iniulat din ng CENTCOM ang pagkamatay ng isang sundalo ng National Guard sa Kuwait habang nakararanas ng isang medikal na emerhensiya. Hindi agad inilabas ang eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Dahil dito, hindi dapat ipalagay na namatay siya dahil sa matinding pagod, presyon o kondisyon sa loob ng base. Patuloy pang sinusuri ang kanyang kalagayang medikal at ang mga pangyayaring nakapaligid sa insidente. Ang magkakasunod na pagkamatay sa Iraq, Kuwait, Jordan at Saudi Arabia ay nagpapakita kung gaano kalawak ang heograpiya ng digmaan. Kahit hindi direktang nagaganap sa loob ng Iran ang isang pag-atake, maaring tamaan ng mga puwersang Amerikano sa mga bansang may mga base at pasilidad ng Estados Unidos. Nagpahayag si Pangulong Donald Trump ng kalungkutan sa pagkamatay ng mga sundalong Amerikano. Sinabi niyang magpapatuloy at paiigtingin ng Estados Unidos ang mga pag-atake bilang tugon sa mga nasawi. Binigyang diin din niya na hindi papayagan ng Washington na magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Gayunman, patuloy na pinagtatalunan kung ang kasalukuyang kampanyang militar ay makapipigil sa programang nuklear ng Tehran o magtutulak lamang dito na mas palawakin ang naturang programa. Sa loob ng Estados Unidos, hindi pare-pareho ang pananaw ng publiko tungkol sa digmaan. Sa isang survey ng Reuters at Ipsos noong Mayo, humigit kumulang isa lamang sa bawat 4 na Amerikano ang nagsabing sulit ang kampanyang militar laban sa Iran. Maraming tumugon ang nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa pagkamatay ng mga sundalo, gastos ng digmaan, pagtaas ng presyo ng enerhiya at posibilidad na lumawak ang labanan. May pangamba ring maaaring tumagal ang digmaan ng maraming taon tulad ng mga naunang kampanya sa Iraq at Afghanistan. Hindi ito ang unang pagkakataong may mga sundalong Amerikano na nasawi sa Jordan. Noong Enero 2024, 3 sundalo ng Estados Unidos ang napatay sa pag-atake ng drone sa Tower 22 malapit sa hangganan ng Jordan at Syria. Ang insidenteng iyon ay naganap bago ang kasalukuyang direktang digmaan sa Iran. Gayunman, ipinakita nito na matagal nang nanganganib ang mga puwersang Amerikano sa mga base na malapit sa Syria at Iraq. Kung ihahambing sa mga digmaan sa Iraq at Afghanistan, mas mababa pa rin ang bilang ng mga Amerikanong nasawi sa kasalukuyang labanan. Mahigit 4,400 ang namatay sa digmaan sa Iraq, habang mahigit 2,400 naman ang nasawi sa Afghanistan. Gayunman, hindi nangangahulugang maliit ang epekto ng 18 pagkamatay. Para sa mga pamilya ng mga nasawi, ang bawat pangalan ay kumakatawan sa isang buhay na hindi na maibabalik. Mahirap ding ihambing ang mga digmaan batay lamang sa kabuuang bilang ng namatay. Magkaiba ang haba, lawak, uri ng operasyon at bilang ng mga sundalong ipinadala sa bawat labanan. Sa panig ng Iran, malaki rin ang bilang ng mga nasawi at nasugatan. Ayon sa Ministry of Health ng Iran, hindi bababa sa 50 tao ang nasawi at mahigit 500 ang nasugatan sa mga pag-atake nitong mga nakaraang linggo ng Hulyo. Ang bilang na ito ay mula sa pamahalaan ng Iran at hindi pa malayang nakukumpirma sa kabuuan. Maaari rin itong magbago habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga nasirang gusali at paggamot sa mga sugatan. Sa unang yugto ng digmaan bago ang tigil putukan noong Abril, libu-libong tao ang iniulat na nasawi sa Iran. Gayunman, nagkakaiba ang mga bilang mula sa pamahalaan, mga ospital at mga grupong sumusubaybay sa karapatang pantao. Dahil dito, hindi dapat basta magbigay ng isang tiyak na kabuuang bilang nang walang malinaw na petsa at pinagmulan. Kailangan ding paghiwalay ng bilang ng mga sibilyan, tauhan ng militar at mga miyembro ng pamahalaan. Kabilang sa mga matataas na opisyal na nasawi sa mga naunang pag-atake ang dating Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei, ang mataas na opisyal ng seguridad na si Ali Larihani at ang commander ng Basij na si Gholam Reza Soleimani. Mahalagang linawin na ang pagbanggit kay Ali Khamenei bilang nasawi ay tumutukoy sa dating pinuno ng Iran. May bago ng pamunuan sa Tehran kaya hindi dapat ipahiwatig na walang kasalukuyang Supreme Leader ang bansa. Ang pagkamatay ng mga matataas na opisyal ay nagdulot ng malaking pagbabago sa pamunuan ng Iran. Gayunman, hindi nito tuluyang pinahinto ang kakayahan ng bansa na maglunsad ng mga misil, drone at iba pang ganteng atake.
Patuloy na kumikilos ang mga natitirang bahagi ng IRGC at regular na sandatahang lakas ng Iran. Mayroon din itong mga kaalyadong armadong grupo sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan na maaring makialam sa labanan. Ang pagtaas ng bilang ng mga Amerikanong nasawi mula 17 tungo sa 18 ay nagpapakita na patuloy na lumalawak ang halaga ng digmaan para sa Washington. Kasabay nito, libu-libong sibilyan at tauhan ng militar sa Iran at mga kalapit na bansa ang direktang naaapektuhan. Habang nagpapatuloy ang ika-11 magkakasunod na gabi ng mga pag-atake, nananatiling mataas ang panganib ng panibagong ganting salakay. Ang bawat pag-atake sa isang base o pasilidad ay maaaring magbunga ng mas malawak at mas mabigat na tugon. Patuloy ang mga pagsisikap ng ilang bansang tagapamagitan upang maibalik ang tigil putukan. Gayunman, wala pang kasunduang tinanggap ng Estados Unidos at Iran na ganap na magwawakas sa kasalukuyang palitan ng pag-atake. Ang pagkamatay ni Sergeant Michael Emmanuel Swinton ay paalala na hindi lamang mga direktang sagupaan ang nagdudulot ng kaswalti, maaari ring pumatay ang mga hindi sumabog na munisyon, aksidente, suliraning medikal at mga operasyong isinasagawa pagkatapos ng isang pag-atake. Habang walang matatag na tigil putukan, mananatiling nasa panganib ang mga sundalo, sibilyan at manggagawa sa buong rehiyon. Ang tunay na bilang ng mga nasawi ay maaring pang tumaas kung hindi mapipigil ang palitan ng pag-atake ng Washington at Tehran.